Marami tayong kondisyon para maging masaya, kaya ang ending natin, hindi tayo masaya. Dahil nakakadismaya, ang hiling natin, hindi lahat nagkakaroon ng katuparan sa panahong gusto natin. Dahil ang oras natin ay iba sa oras ng Diyos, at ang plano ng Diyos ay iba sa plano natin. Kaya sa kabila ng ating pagkadismaya, o kahit hindi pa natutupad ang lahat ng gusto natin at kahilingan natin, may dahilan ba tayo para maging masaya? Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita na ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan. Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga bang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, narito ang sugo ko na aking ipanadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro po, marami sa inyo, meron na ring wishlist ngayong Pasko. Hindi nyo man ito isinusulat talaga bilang isang listahan, minsan dinadaan nyo pa ito sa mga parinig sa social media. Bagong iPhone lang, bagong sapatos lang, o kaya naman bagong damit lang, masaya na ako. O kaya naman, makakain lang ako ng masarap na pagkain. Sana man lamang sa isang Michelin star restaurant ako makakain. O kahit doon lang sa ihaw-ihaw na nagkaroon ng Bib Gourmand. O kaya, magiging masaya ako ngayong Pasko, sana pagkasama ko yung mahal ko sa buhay. O kaya kapag ka nagka-jowa na ako. O kaya naman, kapag nawala na yung mga problema ko, nakabayad na ako sa mga utang ko. Marami tayong kondisyon para maging masaya, kaya ang ending natin, hindi tayo masaya. Dahil nakakadismaya, ang hiling natin, hindi lahat nagkakaroon ng katuparan sa panahong gusto natin. Dahil ang oras natin ay iba sa oras ng Diyos, at ang plano ng Diyos ay iba sa plano natin. Kaya sa kabila ng ating pagkadismaya, o kahit hindi pa natutupad ang lahat ng gusto natin at kahilingan natin, may dahilan ba tayo para maging masaya? Ngayon pong linggo ng Gaudete, ang tema natin ay kagalakan. Dahil sa mga unang salita na binabanggit sa antipona, bago ang simula ng misa kung hindi natin kinanta ang pambungad na awit. At ano ang sinasabi doon sa wikang Ingles? Rejoice in the Lord always. I say unto you, rejoice, for the coming of the Lord is near. Pwede bang sabihin natin, rejoice in the Lord always. At ipinapaalala sa atin ng linggong ito na kung gusto nating maging tunay na maging masaya,
Dalawa lang ang paghuhugutan nito. O dalawa ang dapat nating isaalang-alang. Una, ang kagalakan ay pwede nating piliin kahit kailan, always. Number 2, ang kagalakan ay makakamtan lang natin sa kapamamagitan ng ating pagkakatagpo kay Jesus, ang ating Panginoon. It is only in the Lord that we will find joy, and we can always find the Lord in everything that happens into our lives. And therefore, hindi tayo dapat mawala ng kaligayahan sa ating puso. Number 1, rejoice in the Lord. Can everybody say that? Rejoice in the Lord. Madalas nga kasi hinahanap natin yung kaligayahan sa mga bagay na panandaliang lang nakapagbibigay ng kasiyahan. Pag naluma na yung gamit, yung gadget, yung damit, lilipas na rin yung kaligayahan mo. Kapag yung taong mahal mo ay naging kayo na o nakasama mo na, lilipas din yung kilig at darating din ang pagkakataon na ikay madidismaya. Kapag yung pagkain na masarap ay nakain mo na, masusuya ka din. At pagkatapos mong mabusog, wala na rin yung panandaliang kaligayahang iyon. Pero, ang pagkakatagpo kay Jesus, anuman ang sitwasyon ng buhay mo, may kaligayahang maiiwan sa puso mo. Kaya nga sa Ebanghelyo narinig natin ngayon, si Juan Bautista, nung malaman niya, mula sa bilangguan na nangyayari na yung katuparan ng sinabi ni Propeta Isaias na narinig natin sa unang pagbasa ngayon, gusto niyang personal itong ma-witness ng kanyang mga alagad. Dahil si Juan Bautista, hindi niya gustong manatili sa kanya habang panahon yung mga tao para maging tagasunod niya. Yung mga tagasunod niya, gustong niyang makilala si Jesus. Dahil kay Jesus lamang matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Hindi sa ibang tao. Hindi sa kanyang sarili bilang tagapaghanda lamang ng daraanan ng Panginoon. Kaya kung gusto nating maging masaya, we have to personally encounter with the Lord. And if you want your children to be happy, don't just give them gifts this Christmas. Don't just give them new gadgets, new clothes, or new shoes. Give them Jesus this Christmas season. Ibigay nyo sa kanila si Jesus at yun ang tunay na magpapasaya sa kanila anuman ang sitwasyon sa kanilang buhay. Kaya nga sana ngayong Pasko, kagaya ni Juan Bautista, tayong lahat maging tagapag-akay ng ating kapwa patungo kay Jesus. Amen ba yun? Ipakita natin sa kanila at ikwento natin sa kanila kung ano ang magandang nagawa ni Jesus sa buhay natin. Dahil yun ang pagmumulan ng tunay na kaligayahan. Yun ang magbibigay ng pag-asa sa bawat tao na ngayon ay nawawalan ng pag-asa dahil sa dami ng nangyayari sa mundo at dahil sa dami ng problemang pinagdaraanan nila. Ikaw na magdadala ng pag-asa sa kanila, ang magdadali rin sa kanila patungo sa ating Panginoong Hesus. At doon makakatagpo tayong lahat ng tunay na kaligayahan. Narinig natin sa Ebanghelyo na si Juan Bautista ay nakakulong kahit walang kasalanan. Gayon din ang dinanas sa mga propeta, sabi ng ikalawang pagbasa. Kaya ano ang sabi sa atin ng ikalawang pagbasa? Manatili tayong matatag kahit na mayroon tayong mga pinagdadaanan. Dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Dahil umaasa tayo sa Diyos at nakakatagpo tayo ng kaligayahan at kapanatagan sa Kanya, anumang sitwasyon ng buhay natin kahit mahirap, kayang-kaya natin itong dalhin. Kayang-kaya natin itong harapin. Kasi alam nating may Diyos na katuwang tayo sa pagharap natin sa mga ito. Minsan kasi gusto natin iwasan yung problema. Minsan gusto natin baliwalain yung mga pinagdadaanan natin. Pero kapag binaliwala natin yung problema, kapag binaliwala natin yung mga sakit na nararamdaman natin ngayon, hindi rin natin makikita ang halaga ng Panginoon sa buhay natin. We all need a Savior. Our hope is in Jesus. And we can only rediscover our hope when we are in despair. We can only discover hope when we are in the darkness moment of our lives. Yun yung ibig sabihin ng kandila ng Adbyento eh. Madilim ang kulay ng kandila
hindi natin ito mapapansin. Pero pag nandito na ang liwanag ni Kristo, makikita na natin siya sa gitna ng kadiliman. Ganon din sa buhay natin. Kapag nagdadasal tayo, doon natin makikita na gaano man kasama ang karanasan natin ngayon, gaano man kasakit ang karanasan natin o gaano man tayo kalungkot, hindi pa rin nawawala ang liwanag ng Panginoon. Kapag tiningnan ninyo yung maghapon, meron pa rin siyang mga biyayang nagpaparamdam ng kanyang pagmamahal. Amen? At kung magbibilangan na lang din tayo, sigurado akong mas marami pa rin ang mabibilang ninyong biyaya kaysa problema. Naniniwala ba kayo doon? Kaya ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Pakiulit nga po. Itinawid ka na ng Diyos sa buong 2025. Ngayon ka pa ba magdududa kung siya'y iyong kasama? Kaya kung nalulungkot ka ngayon, kung marami man sa wishlist mo ang hindi pa natutupad, huwag kang mag-alala. Ang Diyos mismo, si Jesus mismo, ang katuparan ng lahat ng ating mga pangarap. At kahit pa hindi pa natin nararating yung sinasabi nating magbibigay ng tunay na kaligayahan sa atin, ang totoo'y bago pa dumating yon, ibinigay na ni Jesus ang kanyang sarili upang maging kaligayahan natin. At saan natin siya makakatagpo? Sa banal na misa. Kaya sana, ang banal na Eucharistia ay pagmula ng ating tunay na kaligayahan. Dahil dito, hindi lang natin nakikita si Jesus. Dito, tinatanggap natin si Jesus. Nagiging bahagi siya ng ating pagkatao at kasama natin siya sa anumang oras ng ating buhay. Ito ang nagpatatag sa mga santo. Ito ang nagbigay ng kaligayahan kay Juan Bautista kahit na siya ay nasa bilangguan. Pwede ba tayong maging masaya kahit may problema? Sagot. Pwede. Naalala ko tuloy, si San Lorenzo, martir at diakono. Siya po yung patron dyan sa simbahan sa Balagtas. Alam nyo ba paano siya pinatay? Tanong nyo sa akin, paano? Inihaw siya ng buhay. Inilagay po siya sa ibabaw ng nagbabagang uling. At dahil sa himala ng Diyos at dahil kasama niya ang Espiritu Santo, kahit na siya ay nasusunog, hindi nawala yung kanyang lakas ng loob. Kaya po nung siya'y nasusunog yung kalahati ng kanyang katawan, dahil nga nakahiga siya, sabi niya, luto na itong kabila, baligtarin niyo na ako. Nagawa pa niyang magpatawa kahit sa oras ng kanyang pagdurusa, sapagkat ang tao na nakita na ang Panginoon, ang kanyang kaligayahan hindi nakadepende sa sitwasyon. Ang kaligayahan ay bahagi na ng kanyang disposisyon. Ang kaligayahan ay disposisyon, hindi ito nakadepende sa sitwasyon. Dahil ang taong nakatagpo na sa Panginoon, anuman ang sitwasyon sa buhay niya, pwede siyang manatiling maligaya. Amen ba yon? Isang santo, na ngayon ay nilalakad pa lang pala na maging santo, si Servant of God, Francis Xavier Nguyen Van Tuan. Siya po ay isang kardinal, isang obispo na nakulong noong time ng Civil War sa Vietnam. Meron nung religious persecution at kinukulong ang mga church leaders. At alam niyo sa bilangguan, tinanong siya, ano po bang ibibigay namin sa inyo o ano po bang kailangan niyo sa bilangguan para mabuhay kayo? Akala siguro nila ang kailangan ng obispong ito ay pagkain at inumin. Alam niyo kung ano ang sabi ng obispo? Tanong niyo sa akin, bigyan niyo lang ako ng tinapay at alak para makapagmisa ako dito. At araw-araw, at ang ginawa ng mga Katoliko, ng mga tagasunod niya, sa isang flashlight, naglagay sila ng ilang mga ostya at naglagay sila ng maliit na bote ng alak. At sa kanyang palad, araw-araw, pipiraso ng konting ostya si Bishop Nguyen Van Tuan at papatakan niya yung kanyang palad ng alak at yung kanyang palad na yon ang naging altar niya sa loob ng maraming taon. Alam ninyo, yung mga kasabay niyang nabilanggo namatay dahil sa gutom at uhaw. Pero siya, kahit gusto siyang patayin sa gutom ng mga nagbilanggo sa kanya,
na natili siyang buhay at hindi siya nagmukhang matanda dahil pinanatiling buhay ni Jesus ang kanyang pag-asa. Binuhay siya ng Panginoon, kaluluwa at katawan, dahil ang pagkakatagpo kay Jesus ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan at nagbibigay ng tunay na buhay sa atin sa kabila ng ating mga pinagdaraanan. Amen ba yon? Kaya sana ngayong simbang gabi, kung tayo man ay magbubuo ng 9 na araw ng pagmimisa, sana ang maging tuon ng ating pansin ay hindi lang yung katuparan ng ating mga kahilingan. Sana mapalalim ang ating pagmamahal sa banal na Eucharistia, sapagkat ang mga taong nakakatagpo sa ating Panginoon ay nananatiling maligaya anuman ang sitwasyon sa kanyang buhay. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ina-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast, araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung naisa man ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng mahal na poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.